Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa loob ng elevator, palihim na umiwas ang girl sa camera at kumuha ng 2 itlog. Pagkatapos, dinurog niya ang mga balat at diretso niyang sinubo ang mga itlog. Kahit sobrang gutom na siya na kailangan niyang kumain ng itlog, hindi pwedeng ma-record ng camera dahil sobrang high-end ng mall na ito. Si Ji Young ang empleyadong naka-assign na pumindot ng elevator buttons para sa mga customer dito. Araw-araw, naka-high heel si Ji Young at kailangang nakatayo sa elevator ng mahigit 12 oras. Kahit gaano siya kapagod o kagutom, kailangan pa rin niyang ngumiti. Sa iilang oras lang na walang tao sa elevator, saka lang pwedeng mag-relax ng konti si Ji Young. Pero kapag may pumasok na tao, kahit may nakabara pang itlog sa lalamunan niya at hindi pa niya nalulunok, kailangan pa rin ni Ji Young na magpanggap na parang walang problema. Parang may napansin tong lalaki. Inilapit niya ang ilong niya sa katawan ni Ji Young para amuyin ito at tinanong kung umutot ba siya. Sobrang nag-alala si Ji Young nang marinig iyon dahil bawal kumain o uminom ang elevator workers, lalo na ang umutot. Itong bastos na lalaki ay superior ni Ji Young, pero napaka-strikto ng ugali ni Manager Park. Ngayon na may naamoy siyang kakaiba sa elevator, agad niyang sinabi na pagmumultahin si Ji Young. Kahit anong paliwanag ni Ji Young, ayaw niyang makinig. Sinigawan pa ni Manager Park si Ji Young at tiningnan siya ng may pangmamaliit. Sobrang ikinagalit iyon ni Ji Young, pero kahit ganoon, kailangan pa rin niyang ngumiti kapag may customers. Pero hindi doon natapos ang lahat. Pag-uwian na ng elevator workers, biglang pumasok si Manager Park, na lalaki, sa loob ng girls' changing room. Ni minsan, hindi siya kumakatok bago pumasok. Umaasa siya sa pagiging superior niya para pintasan ang girls sa bawat internal meeting tungkol sa work efficiency. Ginagamit din niya ang dahilan na tinutulungan daw silang itama ang postura para makagawa ng mga bastos na galaw. Kahit sobrang hindi komportable ang lahat dahil sa pangkabuhayan nila, hindi sila makapagpakita ng galit o sisi. Sa isang developed na bansa tulad ng Korea, para sa mga girls na tulad nila na walang qualifications, malaking swerte na ang trabaho na hindi factory at walang mabibigat na manual labor. Ang mga empleyadong ito, bukod sa maganda at may magandang katawan, wala silang ibang skill. Sa harap ng pangmamaliit na iyon, si Ji Young lang ang naglalakas loob magsalita at sumagot. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi siyang problema kay Manager Park, pero hindi pa rin doon natapos. Ang mga babae mula sa mahihirap na pamilya noong panahong iyon, hindi talaga nakakatanggap ng respeto. Pagkatapos ng trabaho, pipili si Manager Park ng mga masunuring girls para sumama sa kanya sa bar at iserve ang mga customer ng kumpanya. Siyempre, hindi iyon gusto ng mga girls pero tiniis nila para manatili sa trabaho. Pero ngayong araw, biglang inanunsyo ni Manager Park na nagdesisyon ang department store na wala ng elevator service staff. Magkakaroon ng layoff ng paunti-unti kaya mas mabuti raw na mag-resign sila ng kusa. Sobrang desperado ang naramdaman ng mga girls sa balitang ito. Ang mga pinanganak matapos ang 1900, siguro hindi alam na standard feature noon sa malls ang mga elevator service staff. Pero dahil sa pag-unlad at pagbabago ng lipunan, halos hindi na nakikita ang ganitong mga staff ngayon. Ngayon, pinagsusulat sila ni Manager Park ng listahan ng mga kasamahan nilang gusto nilang ma-fire. Para kay Ji Young, bigla ang nagpasya ang company na tanggalin sila nang hindi man lang sila inaabisuhan. At higit pa doon, sobrang sama ng paraan dahil sinisira nito ang samahan nila bilang magkakatrabaho. Kaya agad na pinunit ni Ji Young ang listahan. Nakita ito ni Manager Park at sinampal niya si Ji Young. Malakas niyang sinampal sa mukha si Ji Young. Ang sampal na iyon ang tuluyang nagpabukas ng mata kay Ji Young at nagdala sa kanya sa isang desisyong magbabago ng buong buhay niya. Lumabas na ilang araw lang bago ito, pumunta sa kanya ang sikat na hairstyling agency sa Korea, ang beauty expert ng Queen JR Beauty Salon, si Jae-hee. Sa tingin ni Jae-hee, ang body proportions, itsura, at presence ni Ji Young ay perfect para sa hinahanap niya. Ini-invite niya si Ji Young na sumali sa isang beauty contest. Gagawin daw niya si Ji Young na Miss Korea, pero feeling ni Ji Young, hindi siya ganun kaganda. Confident na sinabi ni Jae-hee na hindi pa siya nagkakamali sa pagpili ng tao. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas ng puntahan si Ji Young ng isang beautician, pero nireject niya silang lahat. Kahit naging campus crush si Ji Young noong high school, kahit balanced ang katawan niya at ideal ang height, may tinatago siyang hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Isang bagay na sobra niyang ikinahihiya at ikinasasama ng loob. Dapat sana,
Nagsimula na ang meeting ni Ji Young at Jae-hee, ilang araw na ang nakalipas sa siksikang subway. Biglang may girl na ibinaba ang zipper at hinubad ang coat niya. Isang masikip, matingkad na blue na swimsuit ang suot niya at sobrang agaw pansin sa gitna ng mga taong naka-dark coats. Tinapik ni Jae-hee ang puwit ng girl at ngumiti siya ng banayad pero puno ng confidence. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang gagawin niya, tinaas ng girl ang 2 kamay niya sa bewang at naglakad na parang idol. Hindi kumukurap ang mga lalaki sa tren. Ang mga babae naman nagsimula ng magtsismisan. Pero ang girl sa swimsuit, parang walang ibang tao sa paligid, sobrang determined ang mga mata. Si Jae-hee lang ang nakatayo roon na sobrang seryoso ang expression. Lumabas na ang girl sa swimsuit ay ang Korean beauty queen trainee nila. Kailangan ma-express ang confidence sa kakaibang paraan. Kailangan maganda ang postura. Kailangan steady ang bawat hakbang. Ang standard smile ay dapat kita ang 18 ngipin, pero hindi dapat makita ang ngipin sa ibaba. Dapat straight ang likod. Dapat bahagyang naka-forward ang dibdib. Lahat ng galaw, dapat elegante. Pero dahil sa protesta ng mga tao sa paligid, hindi na kinaya ng girl at bigla siyang umiyak. Tumakbo siya at lumabas ng subway. Dahil dito, sobrang nadismaya si Jae-hee. Dati siyang beauty pageant champion. Ngayon, director siya ng Korean Queen Beauty Salon. Personal na niyang na-train ang maraming Miss Korea winners. Sa isang tingin lang, alam niya kung may potensyal ang isang tao na maging Miss Korea. Para makahanap ng mas bagay na kandidata, kahit saan may magagandang babae, pumupunta si Jae-hee para maghanap. Kapag may nakita siyang girl, tinitingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Pero ang mga ordinaryong magaganda, hindi sapat para kay Jae-hee. Ngayon, aksidenteng nakakita si Jae-hee ng girl na sumasayaw sa stage. Kahit anong anggulo, hitsura, body proportions, ritmo ng bawat galaw at control sa stage, sobrang nagustuhan ni Jae-hee. Ang heels niya ay 8 sentimetro ang taas at ang distansya mula sahig hanggang tuhod ay 51 sentimetro. Mula sahig hanggang balakang ay 70 sentimetro. Kahit likod lang ang makita mula lapad ng balikat, sukat ng bewang, balakang hanggang bukong-bukong, lahat perfect. Ang girl na yon ay si Ji Young. Pumunta siya dito para mag-part-time dancer. Kapag napasaya niya ang atmosphere sa lugar, bibigyan siya ng boss ng dagdag na bayad. Sa oras na ito, kumalma si Jae-hee. Nagmamadali siyang hinabol si Ji Young sa labas, pero aksidenteng nabangga ni Jae-hee ang isang lasing na lalaki at natumba siya. Pagtayo ni Jae-hee, nakasakay na sa kotse si Ji Young at umalis na. Agad niyang inutusan ang sekretary niya na hanapin ang impormasyon tungkol sa girl na nagpa-part-time dancer sa bar. Kinabukasan, pumunta si Jae-hee sa mall kung saan nagtatrabaho si Ji Young. Nakita ni Jae-hee si Ji Young sa dressing room. Pagkatapos ipaliwanag ang identity niya, diretsong sinabi ni Jae-hee ang pakay niya. Sabi ni Jae-hee kay Ji Young na sobrang pinapahalagahan kita at may tiwala ako na kaya kitang i-train para maging Miss Korea. Pero kailangan muna nating i-check ang physical condition mo. Gusto ni Jae-hee malaman kung pasado sa Miss Standards ang body ni Ji Young. Hiniling ni Jae-hee kay Ji Young na hubarin ang damit niya. Hubarin kung hanggang saan siya may confidence. Pagkatapos magdalawang isip ni Ji Young sandali, ibinaba niya ang zipper at hinubad ang dress niya. Ang ginawa ni Ji Young ay nagpakita kay Jae-hee na kakaiba siya. Lahat ng girls na na-interview ni Jae-hee, inuuna palaging hubarin ang shirt, pero si Ji Young inuna agad ang skirt. Habang tatanggalin na sana ni Ji Young ang shirt niya, sinabi ni Jae-hee na hindi na niya kailangan tingnan pa. Sa totoo lang, matagal nang nakita ni Jae-hee ang tunay na figure ni Ji Young. Pinahubad niya ang damit para itest ang talino at tapang ni Ji Young. Sobrang satisfied si Jae-hee sa performance ni Ji Young. Umaasa si Jae-hee na kayang i-challenge ni Ji Young ang sarili niya at sumali kay Jae-hee sa beauty contest. Pagkatapos ihatid ni Ji Young si Jae-hee palabas, nakasalubong niya ang high school classmate niya, si Hyung-jun. Sabi niya, president na raw siya ngayon ng isang malaking cosmetics company. Pumunta si Hyung-jun para imbitahan si Ji Young na sumali sa isang island beauty contest sa Jeju Island. Sa totoo lang, malapit nang bumagsak ang company niya. Dahil ayaw niyang guluhin sila ng creditors at gusto niyang makuha ang bonus para ma-revive ang company, kailangan niyang hanapin ang school beauty queen noong high school. May experience ito sa beauty contests at siya rin ang first love niya. Nagsimula ang tadhana ni Ji Young at Hyung-jun noong high school. Noon, si Ji Young ang school beauty queen na kinikilala ng lahat ng lalaki sa school. 1.7 metro ang height niya at mahahaba ang legs niya. Kapag ngumiti siya, mukha siyang lotus flower. Pag lumalabas si Ji Young, lahat ng boys sa school nababaliw sa kanya.
Ang pagsayaw niya sa tugtog ay lalo pang nagpapasigaw sa mga boys. Nag-aagawan silang maghagis ng paper planes para makuha ang top spot. Sa panahon na wala pang magagandang babaeng TikToker, ang isang tingin kay Ji Young ay parang pampalakas ng mata. Ang mga hiyawan ng male students ay parang paulit-ulit na pag-click, at ang mga paper plane na lumilipad sa hangin ay parang mga gifts sa screen sa isang live stream. Umaasa lang sila na mapatingin sa kanila ang goddess. At kung mapulot ni Ji Young ang paper plane ng isang male student, sobrang espesyal na bagay iyon. Halos madiagnose na ng Alzheimer's si 17-year-old Hyung Jun nung taon na iyon. Nanginginig ang puso at katawan niya araw-araw. Dahil sa walang sawang panliligaw ni Hyung Jun, naging romantic relationship agad sila. Pero pagkatapos ng graduation, nakapasa si Hyung Jun sa entrance exam ng isang sikat na university. Si Ji Young naman, kinailangang magtrabaho bilang elevator attendant. Ramdam ng nanay ni Hyung Jun na hindi bagay si Ji Young para sa anak niya. Dahil sa pagharang ng nanay niya, nakinig si Hyung Jun at nakipag-break kay Ji Young. Bukod pa doon, sinabi ng kaibigan ni Hyung Jun mula sa investment company, si Lee Jun, na basta may female employee sa company niya na manalo ng Miss Korea title, willing si Lee Jun na i-invest lahat ng pera sa cosmetics company ni Hyung Jun. Kaya nagdesisyon si Hyung Jun na pumunta sa Jeju Island para sumali sa competition. Makukuha niya ang 5 milyong won na prize money at mababayaran ang utang niya. Isa rin itong warm-up para sa national competition sa Seoul. Pero nagsinungaling si Hyung Jun kay Ji Young na hindi short sa pera ang company niya. Gusto lang daw niyang mag-train ng bagong talent. Nangako siyang sagot niya lahat ng gastos ni Ji Young at ang 5 milyong won na prize money ay ibibigay niya kay Ji Young. Ang goal ni Hyung Jun ay gawin si Ji Young na Miss Korea. Gusto rin niyang ipagpatuloy ang naudlot nilang love story. Gusto ni Ji Young makamawala sa hirap na kinakaharap niya, kaya nagdesisyon siyang sumali sa contest. Pero ang pinili ni Ji Young ay ang taong mas may reputation at experience, si Jae-hee. Pagdating niya sa registration place, nalaman ni Ji Young na ang buong malaking building ay beauty salon ni Jae-hee. Pero sobrang dami ng girls na nag-register sa contest. Lahat sila, kung mag-isa silang nakatayo, ay para silang goddess sa paningin ng mga lalaki. Si Ji Young naman, dati lang elevator attendant bago siya graduate. Sa education niya, knowledge, trabaho at family background, medyo nahiya siya. Pero ang tunay na nagpapababa ng self-confidence niya ay ang body shape niya. Kahit matangkad siya, hindi siya satisfied sa bust niya. Nang makita niya ang ibang girls na sobrang outstanding, tapos tiningnan niya ang sarili niya, hindi niya nakayanan na humarap para sa interview. Agad siyang tumalikod at umalis, piniling mag-give up. Pag-uwi niya, tumawag si Ji Young sa best friend niya. Sabi niya, nagdesisyon siyang magpa-medical intervention para baguhin ang bust size niya. Pagkatapos nun, pupunta siya sa beauty salon ni Jae-hee at susubukan maging Miss Korea. Para sa edad ni Ji Young, ito na ang last chance niya. Pero una, kailangan niyang manalo sa selection contest sa Jeju Island para makuha ang surgery fees. Kaya nag-submit si Ji Young ng leave application kay Manager Park. Pagkatapos, sumakay sila ng eroplano at diretso lumipad papuntang Jeju Island. Pero sobrang kabado si Ji Young kaya nanginginig ang mga kamay niya. Ang sumunod na nangyari ay naging dahilan para tumingin ang lahat sa eroplano kay Ji Young. Pag-akyat niya, alam ni Ji Young na sa taas na 10,000 metro, nag-e-expand ang ilang materials. Si Hyung Jun nakatabi niya agad siyang pinaalalahanan na lunukin ang laway niya para mabawasan ang pressure sa eardrums. Pero sobrang sakit pa rin para kay Ji Young. Kaya hinawakan ni Hyung Jun ng madiin ang tenga niya. Nang maging stable ang eroplano, unti-unti nang tumigil sa pagsigaw si Ji Young. Tinanong niya si Hyung Jun kung nahiya ba siya kanina. Sabi ni Hyung Jun kay Ji Young na lahat naman ng tao ganyan sa first time nila sumakay ng eroplano. Mabilis silang nakarating sa Jeju Island. Malawak ang coastline at sobrang clear blue ng dagat. At sa kalsada ay magkakasunod na matataas na green trees. Ito rin ang unang beses na umalis si Ji Young sa lugar na tinitirhan niya ng mahigit 10 taon. At ito rin ang unang beses na nakita niya ang ocean. Pero biglang naalala ng 3 kasama niya sa likod na nakalimutan nilang dalhin ang catwalk outfits nila. Buti na lang sinabi ni Ji Young na siya na ang bahala, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Para makatipid, nagsinungaling sila kay Ji Young na hindi sila nakapag-book ng hotel. Sabi nila, sa sauna na lang muna siya tumuloy. Ang kalaban niya, nag-e-enjoy sa napaka-luxury na hotel. Si Ji Young, naglagay lang ng cucumber facial mask. Ang kalaban niya, may sariling masseuse.
Malapit nang magsimula ang rehearsal. Hindi inaasahan ni Ji Young na makikita niya si Jae-hee sa bathroom. Lumabas na na-invite si Jae-hee dito bilang judge ng competition. Pero agad na binaba ni Jae-hee ang boses niya at sinabi kay Ji Young na huwag niyang ipaalam sa iba na magkakilala sila. Magkakaroon daw ng misunderstanding at kahit paano pa mag-perform si Ji Young, bibigyan siya ni Jae-hee ng 0 points. Kung mananalo pa rin si Ji Young kahit lowest score siya, qualified siyang sumali sa Queen Beauty Salon ni Jae-hee. Pagkarinig nito, ang dating sobrang confident na si Ji Young ay sobrang nadurog. Pero hindi niya inaasahan na ang susunod na mga pangyayari ay mas sasakal pa sa kanya. Kinagabihan, sinabi ni Hyung Jun na gusto niyang i-invite si Ji Young mag-dinner. Dinala niya ito sa isang sobrang luxury na hotel. Ang main purpose pala ay para i-entertain ang isang malaking sponsor. Pero walang kaalam-alam si Ji Young na may ganun palang arrangement. Sinabi lang ni Hyung Jun ang totoo na kung matrain niya si Ji Young maging Miss Korea, saka siya makakakuha ng investment capital mula sa main sponsor. Hindi inaasahan ni Ji Young na ang ex-lover niya ngayon ay dadalhin siya sa hotel para sa sariling pakinabang. Gusto nitong ipagawa sa kanya ang ganung klaseng masamang bagay. Agad siyang tumayo at handang umalis. Biglang pumasok ang sponsor na binanggit ni Hyung Jun. Siya pala ang lalaking matagal ng palihim na nagmamahal kay Ji Young. Sa oras na ito, ginamit ni Hyung Jun ang excuse na may kailangan siyang ayusin at tumakas palabas. Sa loob ng kwarto, diretsong sinabi ni Lee Jun na basta mag-perform ng maayos si Ji Young ngayong gabi, magiging sponsor niya ito. Dahil sa sobrang pang-iinsultong iyon, tumayo si Ji Young at gusto nang umalis. Pero tinuksong mabuti ni Lee Jun si Ji Young, sinabing sayang ang kagandahan niya dahil hindi niya alam gamitin. Agad na sinabi ni Ji Young na kahit gaano siya kahirap, nasusuka siya sa despicable na mukha niya. Nagpatuloy si Lee Jun sa panlalait, sinasabing naloko na siya ni Hyung Jun pero inosente pa rin siya. Sa oras na ito, nakaupo sa labas si Hyung Jun. Sa wakas, nagising ang konsensya niya. Agad siyang pumasok sa kwarto pero umaasa siyang manatili pa rin si Ji Young. Pagkatapos bigyan siya ni Ji Young ng malakas na sampal, umalis siya. Umupo si Hyung Jun at nilagyan ng wine ang baso ni Lee Jun bilang paghingi ng tawad. Sa labas ng hotel, tumayo si Ji Young at tahimik na umiyak. Pagkatapos maubos ni Hyung Jun ang wine, nagmamadali siyang tumakbo palabas para tawagin si Ji Young, pero nasa likod niya lang pala ito. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Ji Young na magpapatuloy siya sa competition. Pero kinabukasan, nang pinapapunta ni Ji Young ang best friend niya sa mall para bumili ng hanbok, nagkataon na nakita ng best friend niya si Manager Park. Nakatanggap agad si Ji Young ng tawag. Gusto ni Manager Park iparamdam kay Ji Young na hindi niya kayang ayusin ang sitwasyon. Pero ang pinaka-urgent na problema ay wala pang performance outfit si Ji Young. Nakita nila sa balita na tumataas ang presyo ng gold. Kaya nagkataong nakita nila ang creditor na pumunta roon para maningil. Pagkatapos ng mahabang pakiusap, ginamit nila ang pera mula sa pagbenta ng gold necklace para makabili ng performance outfits. Sa oras na ito, sinabi rin ni Ji Young kay Hyung Jun na pupunta siya sa competition sa Seoul kasama si Jae-hee. Ang relasyon nila ngayon, ginagamit lang nila ang isa't isa. Agad na humingi ng sorry si Hyung Jun kay Ji Young. Hindi niya dapat ginamit si Ji Young bilang bargaining chip. At kung sumama si Ji Young kay Jae-hee, siguradong babagsak ang company niya. Pero lumakad si Ji Young palayo nang hindi lumilingon. Malapit nang magsimula ang competition. Ang mga kalaban ay puro college students. Ang iba, mga anak ng mayayamang pamilya. Pero ang aura ni Ji Young hindi pa huhuli sa kanila. Nakalagay din sa profile ni Ji Young na flight attendant siya. Pag-akyat niya sa stage, malalim siyang yumuko para bumati. Dahil sa special na paraan ng pagpapakilala niya, naging close agad ang pakiramdam ng lahat sa kanya. Kahit kinakabahan si Ji Young, hindi naman masama ang overall performance niya. Kasunod nito ang singing at dancing stage. Habang nagpe-perform ang sikat na singer ng kantang sumikat sa buong Asia noong 1997, nakangiti at sumasayaw ang mga contestant sa likod. Dahil magaling sumayaw si Ji Young, malaking puntos sana ito para sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na biglang nabali ang high heels niya. Agad niyang kinalma ang sarili mula sa panic at nagpatuloy sa pagsayaw. Nakita ito ng mga judges sa audience. Sa sandaling iyon, parehong bali ang heels ng sapatos ni Ji Young. Pero nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. Sinubukan niyang panatilihin ang balance at nagpatuloy sa performance. Lumabas na bago magsimula ang competition, pumasok ang kalaban niya sa dressing room. Nilagyan niya ng daya ang high heels ni Ji Young.
Ang purpose ay mapahiya si Ji Young sa stage, pero nakapagpatuloy pa rin si Ji Young. Pero hindi na niya kinaya at natumba siya agad. Pero tumayo pa rin siya sa huli. Pinilit niyang panatilihin ang balance kahit isang paa na lang. Lahat ng tao sa audience nag-aalala kay Ji Young. Pero palihim nang nagdesisyon si Ji Young na hindi siya babagsak. Naalala niya ang hirap niya bilang elevator worker. Naalala niya ang pangit na mukha ni Manager Park. Kahit masakit ang ankle ni Ji Young, kahit wala na siyang pag-asa manalo, hindi siya pwedeng sumuko sa gitna. Dahil tabu ito sa beauty pageant industry. Pinipilit pa rin niyang ngumiti at swaying sa tugtog. Pero sa huli, bumagsak siya ng malakas sa stage floor. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, agad na hinubad ni Ji Young ang high heels niya. Nagpatuloy siyang sumayaw ng nakapaa. Na-touch dito si Jae-hee at pati ang audience. Sa oras na ito, umakyat na si Hyungjun sa stage. Pero gusto pa rin ni Ji Young tapusin ang performance dahil gusto pa rin niyang makuha ang award para sa participation niya sa competition. Hindi inaasahan, binuhat ni Hyungjun si Ji Young pababa ng stage. Hindi niya naintindihan ang sitwasyon noong oras na iyon. Akala ni Hyungjun hindi handa si Ji Young kaya nagkaroon ng ganoong nakakahiya na pangyayari sa stage. Nadamay pa ang reputation ng company niya. Sinisi siya ni Ji Young dahil binuhat siya pababa ng stage ng ganoon. Palihim siyang nanghiram ng hanbok sa mall para sa competition at nahuli siyang suot ito. Kapag bumalik siya sa mall, siguradong matatanggal siya sa trabaho. Posible pang makasuhan si Ji Young. Wala na siyang babalikan. Matatag na sinabi ni Ji Young na gagawin niya ang lahat para maging Miss Korea. Pero biglang dumating si Jae-hee. Sabi ni Jae-hee, ang isang mahirap na girl na may matibay na will at perseverance, iyon ang eksaktong hinahanap niya. Habang kasama ni Ji Young si Jae-hee, gusto pa sana niyang lumingon kay Hyungjun. Pero binalaan siya ni Jae-hee na huwag lumingon. Dahil kapag ginawa niya iyon, masisira ang buong buhay niya tulad ng kay Hyungjun. Pero habang papalabas na sina Jae-hee at Ji Young, muling humabol si Hyungjun. Sabi niya, hahanapin pa rin niya si Ji Young. Gusto niyang patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng actions. Pinaniwala niya si Ji Young at kusa siyang bumalik sa tabi nito. Tumingin si Jae-hee sa matapang na salita ni Hyungjun at hindi sigurado kung dapat niya ba itong paniwalaan o hindi. Bumalik si Ji Young sa department store at nagsumite ng resignation kay Manager Park. Inamin ni Ji Young na ninakaw niya ang hanbok na nakadisplay sa mall. Taos puso niyang nakiusap na huwag nang idamay ang friend niya. Sabi ni Manager Park, pwedeng iligtas ni Ji Young ang kaibigan niya pero kailangan makipag-deal siya kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Kinabukasan, pumunta si Ji Young kay Manager Park at sinabi niyang willing siyang ibigay lahat ng severance pay niya kay Manager Park. Ginawa niya iyon para hindi matanggal sa trabaho ang best friend niya, pero hindi pumayag si Manager Park sa deal na iyon. Alam na alam ni Ji Young kung ano ang gusto niya, pero mas pipiliin niyang mawalan ng pera. Pinilit ni Ji Young ang sarili at dinagdagan pa ang deal, kalahating taon ng sahod niya. Saka lang ngumiti ng kontento si Manager Park. Tinalikuran niya si Ji Young at tinapik ang balikat niya, sign ng isang successful deal. Pagkatapos noon, kailangan nang magpaalam ni Ji Young sa trabaho niya bilang elevator attendant. Simula na ng journey niya para maging beauty pageant champion. 10 taon niyang sinayang ang oras niya dito, kaya hindi na niya gustong sayangin ang natitirang youth niya. Pero ang isa pang problema na sumasakit sa ulo niya ay hindi pa rin solved. Tuwing gabi, kinukuha ni Ji Young ang ruler para sukatin ang bust size niya kung tumaas ba. Sa kabilang banda, kailangan ng girls na maglagay ng iron bar sa pagitan ng legs nila ng 15 minuto. Kailangan nilang mag-handstand ng 20 minuto. Hindi lang iyon, kailangan nilang tumayo ng diretso laban sa wall ng 30 minuto. Lahat ito ay para ma-improve ang shape ng legs at labanan ang gravity para hindi magsag. Ang 200 knee-bending jumps ay nakakapagpa-sexy sa thigh lines. Kapag lumagpas na sa 20s ang mga babae, nagiging curved ang pelvis nila. Kapag nangyari iyon, pareho pa rin ang height, pero kapag firm at nakaangat ang buttocks, mas mataas tingnan ang katawan. Kapag harmonious ang body proportions, natural na mas maganda ang postura. Pinipilit ng girls na gamitin ang hip muscles nila para umusad. Nakalift nito ang buttocks ng epektibo. Mas nagpursige si Ji Young kaysa sa kahit sino. Dahil kapag nanalo lang si Ji Young, saka lang siya paninindigan ni Jae-hee. Pero halos kapareho ni Jae-hee ang bilis ng galaw ni Ji Young. Kahit sobrang hardworking ng girls dito at araw-araw basang-basa sila sa pawis, marami pa ring bagong girls ang pumupunta para tuparin ang pangarap maging beauty queen.
Ang lugar na ito ay kilala bilang Hangpu Military Academy ng Beauty World na sariling itinayo ni Jae-hee. 7 beses nang nanalo si Jae-hee sa beauty contests. Hindi lang siya experienced, marami rin siyang beauty secrets para sa girls. 25 years old na si Ji-young, kaya kaunti na lang ang time niya. Sa edad na ito, next year hindi na siya pwedeng mag-register. High school graduate lang si Ji-young at may 10 taong experience bilang elevator staff, kaya ito ang last chance niyang baguhin ang tadhana niya. Pero ngayong araw, pagkatapos ng training, nag-propose si Jae-hee na mag-usap ng honest ang lahat para ma-improve ang team spirit. Kailangan daw nilang maligo ng sabay-sabay. Agad na kinabahan si Ji-young. Dumating na ang kinakatakutan niya. Tumayo ang lahat ng girls at pumasok sa bathroom pero nakahiga si Ji-young sa sahig. Sobrang nag-aalala siya kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, nakakuha na ng towels ang ibang girls at pumasok sa bathroom. Tumingin si Ji-young sa sarili niya. Mas lalo siyang nahiya. Pero sinabi ni Jae-hee kay Ji-young na huwag mahiya. Wala nang choice si Ji-young kundi sabihin ang totoo. Pero sakto namang dumating si Director Jung kasama ang trainee niya sa changing room. Dati subordinate ni Jae-hee si Director Jung pero ngayon magkaaway silang dalawa. Nang magkita sila, agad silang hindi nagustuhan ang isa't isa. Hindi nila gusto ang bawat salita ng isa kaya mabilis silang nag-away. Nagbiruan at nagtawanan ang mga students ng dalawang side. Tumayo si Director Jung at ipinagyabang ang katawan niya. Confident siyang sinabi na real ang bust niya at sinabi niyang fake lahat ng body parts ni Jae-hee. Tinawag ni Director Jung na Silicon Woman si Jae-hee. Pero sagot ni Jae-hee, 1997 na ngayon. Panahon na ito ng pagpapaganda ng sarili. Naniniwala siyang kahit makalipas ang 10 o 20 taon, magiging trend pa rin ang plastic surgery. At si Director Jung lang ang walang mapuntahang lugar para magpaayos, kaya naiinggit siya sa beauty ng iba pagkatapos magpa-surgery. Sa oras na ito, nakita ni Director Jung si Ji-young sa likod ni Jae-hee. Hinila niya ito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Nilait niya si Ji-young dahil hindi raw niya pinalaki ng konti ang breasts niya. At patuloy niyang hinihila-hila ang katawan ni Ji-young. Hindi na matiis ni Jae-hee. Matapos niyang itulak si Director Jung, hinila niya si Ji-young palapit. Pero may naramdaman si Jae-hee na kakaiba sa nahawakan niya. Agad niyang naintindihan ang isang bagay pero kailangan muna niyang tapusin si Director Jung. Mula sa pag-aasaran, nauwi sila sa bunuan ng buhok. Nag-away ang grupo ng mga babae sa changing room. Hila dito, hila doon, hawak sa towels at halos magkaskasan na sila. Pagkatapos ng gulo, tinawag ni Jae-hee si Ji-young sa gilid para mag-usap. Pagkatapos sukatin ni Jae-hee ang bust ni Ji-young gamit ang kamay niya, kaya niyang i-estimate ang laki nito. Pero para maging eksakto hanggang sentimetro, kailangan niyang gumamit ng measuring tape. Kung masyadong maliit ang bust ni Ji-young kumpara sa standards ng competition, magiging walang saysay kahit magpatuloy pa siya sa practice. Pagkahubad pa lang ni Ji-young ng towel, agad na nagulat si Jae-hee. Kinuha niya ang measuring tape at maingat na nagsimulang magsukat. Ang maliit na bust ay isang bagay na palaging ikinahihiya ni Ji-young na pag-usapan. Pero ngayon kailangan na niya itong harapin. Pagkatapos sukatin ni Jae-hee, hindi siya nagsabi ng kahit ano. Sobrang bigat ng ekspresyon niya. Ang mga sinabi ni Jae-hee pagkatapos ay nag-iwan kay Ji-young nang walang alam kung ano ang dapat gawin. Sa totoo lang, okay naman ang bust size ni Ji-young. Pero kung gusto niyang sumali sa competition at manalo, kailangan niyang pagandahin pa ito sa pamamagitan ng plastic surgery. Noon pa ay nag-consult na si Ji-young sa isang plastic surgery clinic pero ang presyo ng surgery ay 5 milyong won. Wala siyang ganung pera. Pero papalapit na ng papalapit ang pageant at kailangan pa ng time to recover pagkatapos ng surgery. Hindi na pwedeng madelay ito. Pero sa oras na ito, nakita ni Hyung-jun ang rental notice ni Ji-young. Palihim siyang naghanap ng broker para i-sign ang contract. Pagkatapos noon, lumipat si Hyung-jun sa bahay ni Ji-young. Gusto niyang samantalahin ang oportunidad para mapasa kanya muna si Ji-young. At diretsyong sinabi niya na sasali si Ji-young sa beauty pageant sa harap mismo ng pamilya niya. At ang pageant na iyon ay paglalakad sa harap ng mga lalaki sa buong mundo gamit ang revealing swimsuit. Ang mga elders ay sobrang traditional mag-isip. Pagkarinig nila dito, agad silang nagalit kay Ji-young. Maagang namatay ang nanay ni Ji-young kaya ang lolo, tatay, uncle at kuya niya ang nagpalaki sa kanya. Kahit nag-i-enjoy sila manood ng swimsuit shows, hindi nila pwedeng hayaan ang anak na babae nilang mag-perform sa harap ng iba. Ang gusto nila, magtrabaho si Ji-young bilang elevator attendant, maghanap ng mabuting lalaki, magpakasal ng maaga at magkaanak ng marami. Para sa kanila, iyon ang dapat gawin ng babaeng tulad niya.
Naniniwala ang 4 na lalaki na dahil babae si Ji Young, dapat tanggapin niya ang kapalaran niya. Ang pagsuot ng revealing swimsuits at pag-post sa publiko ay hindi bagay sa batang galing sa matinong pamilya. Kapag ginawa iyon ni Ji Young, sobrang mapapahiya ang pamilya nila. At diretsong sinabi pa ng kuya niya na maliit ang bust niya at wala siyang chance manalo. Naglabas pa ang 4 ng gunting at gustong gupitin lahat ng buhok ni Ji Young. Doon lang tumakbo si Hyung Jun para pigilan sila. Kapag napatid ang buhok ni Ji Young, masisira lahat ng plano niya. Sa gitna ng pagtatalo, nasugatan ang tainga ni Hyung Jun. Ginamit niya ito bilang dahilan para sumigaw ng malakas. Pagkatapos, hinila niya si Ji Young at mabilis silang nagtago sa loob ng kwarto. Pero nagdesisyon na ang mga kamag-anak ni Ji Young, hindi nila hahayaang sumali siya sa kompetisyon. Sa loob ng kwarto, nilalagyan ni Ji Young ng gamot ang tainga ni Hyung Jun. Sugat lang iyon na kasing laki ng butas ng karayom pero nag-iinarte siya na parang napakalaki ng sakit. Dumating si Jae-hee sa bahay nila. Alam ni Jae-hee na hindi kayang kumbinsihin ni Ji Young ang pamilya niya mag-isa. Kaya pumunta si Jae-hee sa bahay at nagpakilalang Miss Korea 1967, si Ma Jae-hee. Nakita ng 4 na lalaki ang beauty pageant winner na dati lang nila napapanood sa TV. Agad nilang naging fanboys. Kinuha ni Jae-hee ang photo album niya. Nandoon ang lahat ng beauty queens na na-train niya. Dati silang ordinaryong empleyado pero pagkatapos manalo ng title, ang isa nakapangasawa ng tycoon. Ang isa naman naging sikat na actress. Bukod pa doon, kapag nakalagay sa resume ng isang babae na naging Miss Korea siya, binibigyan siya ng priority sa kahit anong company. Kaya nagbago ang buong buhay ng Miss Korea winners pagkatapos manalo. Pagkarinig nito, alam ng pamilya ni Ji Young na naparito si Jae-hee para kumbinsihin sila. Kahit iniisip nilang maganda siguro ang buhay na ganoon noon, ayaw pa rin nilang sumali si Ji Young. Gusto lang nilang mamuhay siya ng normal at tahimik. Inimbitahan na ng pamilya si Jae-hee na umalis. Hindi na nakatiis si Ji Young. Sinabi niya na sasali siya sa beauty contest, kaya magpapagawa na rin siya ng breast augmentation surgery. Pagkasabi niya nito, napanganga ang pamilya niya. Si Hyung Jun ang unang tumutol. Hindi siya pumayag na magpalagay si Ji Young ng kutsilyo sa katawan. Agad rin niyang binalingan si Jae-hee, tinatanong kung anong klaseng mahika ang ginawa niya kay Ji Young. Sinabi pa niya na maganda na ang current bust size ni Ji Young. At kung sumama lang si Ji Young sa team niya, hindi na kailangan ng breast augmentation para manalo. Sinabi pa ni Hyung Jun na kapag nagpa-surgery si Ji Young, mamamatay siya doon mismo para makita nila. Pagkatapos noon, kinulong nila si Ji Young sa kwarto at sobrang higpit ng pagbabantay. Hindi nila hinayaang sumama siya kay Director Jae-hee para pagandahin ang katawan niya. Nagsanay si Ji Young ng lakad gamit ang buttocks niya sa haba na 1 kilometro. Gumawa siya ng 200 sit-ups para palakasin ang abs. Gumawa siya ng 300 squats para pumayat ang thighs. Hindi lang iyon, gumawa siya ng 400 push-ups para lumaki ang bust niya. Dahil hindi maganda ang katawan niya, bukod sa surgery, ito lang ang paraan para maging attractive ang body niya. Kahit natutulog siya, nag-handstand pa rin si Ji Young. Ang purpose ay para labanan ng gravity at hindi magsag ang katawan. Biglang pumasok sa kwarto si Hyung Jun. Sinabi ni Ji Young na tigilan niya ito at huwag nang palalain pa. Napagdesisyunan na niya na sasali siya sa competition kasama si Jae-hee. Pero seryoso ang kalokohang sinasabi ni Hyung Jun. Sabi niya, basta sumama si Ji Young sa team niya, hindi niya kailangan ng surgery. Sa katawan niyang iyon, kaya niyang manalo. Sinabi agad ni Ji Young na lumayo si Hyung Jun sa kanya. Kung may oras pa si Hyung Jun para mang-flirt sa kanya, dapat ginagamit niya iyon para ayusin ang kumpanya niya na palubog na. Sabi ni Hyung Jun, gusto niya talaga si Ji Young kaya ayaw niyang magpa-surgery ito. Wala raw kinalaman ito sa kung kanino si Ji Young sasali, pero sinabi ni Ji Young na bumalik siya at ayusin ang company niyang malapit ng mabangkarote. Saka na raw siya bumalik para pag-usapan ng love. Halos 30 na si Hyung Jun. Wala siyang pera at may malaki pa siyang utang. Ano raw ang aasahan niya para siguradong mananalo si Ji Young? Pero sagot ni Hyung Jun, ang mga bad boys lang daw katulad niya ang nakakakuha ng pansin ng mga babae. Kinabukasan, pumunta si Ji Young sa hospital para magpa-plastic surgery. Noon, kaka-launch pa lang ng hospital ng free plastic surgery campaign. Basta pumayag siya na i-post ang before and after photos niya sa website nila para sa advertising, libre na ang 5 milyong won na surgery fee. At nangako rin ang plastic surgeon na hindi nila ibubunyag ang mukha ng customer. Ngayon gusto ni Ji Young gamitin ang method na ito para matapos ang surgery.
Pero sabi ng doktor, kailangan niya munang magsagawa ng careful examination. Dahil dito, medyo nagduda si Ji Young sa intensyon niya. Pero gusto pa rin niyang maging Miss Korea champion, kaya paghinga ng malalim, nagdesisyon siya. Kinabukasan, dumiretso si Hyung Jun sa plastic surgery hospital. Muli niyang sinabi na kung siya ang magdadala kay Ji Young sa competition, mananalo siya nang hindi kailangan ng surgery. Pero sabi ni Jae-hee, hindi niya pinipilit si Ji Young sumama sa kanya. Desisyon ni Ji Young kung kanino siya sasama. Sabi ni Ji Young, basta manalo lang siya ng championship, worth it ang lahat ng effort at pain. Sinabi ni Hyung Jun na kapag hindi siya sumama sa kanya, siguradong magsisisi siya. Pagkatapos, umalis siya ng galit. Pero hindi inaasahan na pagdating ng gabi, muli niyang hinanap si Ji Young. Ito na ang pangatlong beses niyang sinabing kaya niyang ipapanalo si Ji Young nang walang surgery. Taos-pusong sinabi ni Ji Young kay Hyung Jun na ayaw niyang sumama sa kanya dahil ayaw niyang saktan siya. Hindi lang kasi kagandahan ang labanan sa beauty pageant. Kasama ang skin, body shape, clothing at jewelry, pati background, politics, hobbies at opinion ng judges. Lahat ng iba gumagastos ng 10 hanggang 20 milyong won para maghanda. Bukod sa may utang si Hyung Jun, outsider pa siya. Kapag nagpartner sila, baka ma-eliminate sila agad. Paulit-ulit lang ang sinabi ni Hyung Jun na kailangan siyang magtiwala sa abilities niya. Wala lang daw siyang pera ngayon dahil malas siya. Sa future, mabibigyan niya si Ji Young ng masayang buhay. Pero na-touch si Ji Young sa sinabi niya kaya napaiyak siya. Kahit medyo nagdadalawang isip, nanindigan pa rin siya sa previous decision niya. Sa mga sumunod na araw, masipag si Ji Young mag-practice. Isa pa sa kasing sipag niya ay si Ji-hye. Kahit mas maganda si Ji Young, mas maganda naman ang body proportions at posture ni Ji-hye. At sobrang confident si Ji-hye. Nang umuwi si Ji Young nung gabing iyon, hindi siya nagpakakampante. Kumagat siya sa chopsticks para ma-practice ang apple-shaped face. Habang nagpapakilala si Ji Young, biglang pumasok si Hyung Jun. Ngayon, sinabi niyang gagastos siya para sa breast augmentation surgery ni Ji Young. Pero condition pa rin na sumama si Ji Young sa kanya. Nilabas ni Hyung Jun ang makapal na envelope. Lumabas na ni mortgage niya ang lumang bahay niya para makakuha ng pera. Gusto lang niyang patunayan ang sarili para makuha ang tiwala ni Ji Young. Pero ayaw pa rin siyang pansinin ni Ji Young. Pagpasok niya sa kwarto, nagpatuloy siya sa pag-squat. Pero nang maalala niya ang mga isinakripisyo ni Hyung Jun para sa kanya, medyo na-touch din siya. Kinabukasan ng maaga, tinawag ni Ji Young si Hyung Jun para mag-breakfast kasama ang pamilya niya. Nag-iba ang trato niya kay Hyung Jun. Habang naghihintay si Hyung Jun ng bus, napansin niyang nasa kanya pa pala ang pera sa envelope. Kaya pala ang bait-bait ni Ji Young kaninang umaga. Lumabas na gusto pa rin niyang ituloy ang free breast augmentation surgery. Dahil si Ji Young ay matatag na babae, ayaw niyang gumamit ng pera ng iba. Sa oras na ito, nakahiga na siya sa operating table. Biglang dumating si Hyung Jun sa hospital. Nilapag niya ang pera sa table. Hindi niya kayang tanggapin na ginagamit ni Ji Young ang sarili niyang photos para makakuha ng free surgery. Sinabi niya sa nurse na burahin agad ang lahat ng photos bago ang surgery. Pero nasa general anesthesia na si Ji Young. Unti-unti siyang nawalan ng malay at hindi niya narinig si Hyung Jun na tinatawag siya. Hindi nagtagal, lumabas si Ji Young mula sa operating room. Sobrang tense ang mukha ni Hyung Jun. Nag-aalalang tinanong niya kung natakot ba siya at kung masakit. Sinabi ni Hyung Jun na binayaran na niya ang surgery kaya dapat pag-isipan niyang makipag-cooperate sa kanya. Nakita ni Jae-hee si Ji Young na lumabas ng sobrang bilis kaya agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Yumuko si Ji Young at nagsorry kay Director Jae-hee. Lumabas na sa huling sandali bago ang surgery, na-touch siya kay Hyung Jun kaya umatras siya. Ibig sabihin, hindi na sasali si Ji Young sa competition kasama si Jae-hee. Sobrang na-disappoint si Jae-hee. Hindi lang siya ni-betray ni Ji Young. Mas masakit pa na pinili nitong sumali sa competition kasama ang lalaking iyon. Para sa isang babaeng walang sariling panindigan, nagdesisyon si Jae-hee na huwag na siyang hawakan pa. At tama nga, agad na-realize ni Ji Young na maling-mali ang choice niya. Dahil ang matatamis na salita, hindi iyon nagiging pagkain. Ang ibang contestants naghubad ng lahat ng damit at humiga sa beauty salon bed. Katawan nila ay natakpan ng 24 na karat na ginto. Ipinaliwanag ni Jae-hee na nakakabawas ang gold ng facial swelling, kaya mataas ang value nito. Mukhang extravagant ito, pero 3 araw lang nilang kailangan humiga sa bed para makita ang obvious na resulta. Lumiit ang mukha nila. Samantala,
Sinabi ni Hyungjun kay Ji-young na sampalin ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Sabi niya, nakakapayat daw ito ng face. Namula at sumakit ang pisngi ni Ji-young. Dinala ni Director Jung ang mga estudyante niya sa sauna para pawisan at pumayat. Kumuha naman si Hyungjun ng bola at pinahiga si Ji-young dito para idiin ang tiyan niya. Sabi niya, nakakapayat daw ito ng stomach at mas maganda raw ito kaysa sa beauty salon ni Jae-hee. Pero malapit na ang qualifying round ng beauty pageant. Paano na ang buhok ni Ji-young? Sabi ni Hyungjun, may paraan siya. Dinala niya si Ji-young sa kalaban niyang training facility ni Jae-hee. Sinabi ni Hyungjun na nagpunta siya para humingi ng experience kay Jae-hee. At hindi daw siya pumunta sa beauty salon ni Director Jung, ang previous champion, dahil pantay daw ang level nila ni Jae-hee. Kaya kailangan daw nilang mag-exchange ng experiences. Pero sinabi ni Ji-young ang totoo. Nakiusap siya kay Director Jae-hee na tulungan siya kahit isang beses lang sa buhok niya. Akala ni Ji-young na papalisin sila ni Jae-hee pero sobrang generous niya. Nagdesisyon siyang i-design ang buhok ni Ji-young. Totoong beauty wizard si Jae-hee. Sa sobrang bilis, nakagawa siya ng sobrang ganda na hairstyle. Hindi pa nakita ni Ji-young ang sarili niya na ganito kaganda. Ang mga girls sa paligid hindi mapigilang humanga kay Ji-young. Ang lion head ay isang pamilyar na hairstyle para sa Korean beauty queens. Hindi lang nito pinapadagdag ang kapal ng buhok, pero napapaliit din nito ang muka. Sobrang satisfied si Ji-young sa hairstyle na ito. Pagkatapos ng kaunting oras, nagsimula na ang beauty pageant qualifying round. Si Jae-hee ay naghanda ng 2 makeup artists at isang assistant para sa bawat contestant niya. Dahil dito, naibuhos nila ang buong effort nila sa contest. Si Ji-young naman, mag-isa lang sa bahay na naghahanda ng lahat. Wala siyang choice kundi i-cheer ang sarili niya. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan ni Ji-young dalhin ang contestant card niya. Pagdating niya sa contest venue, nagsimula agad ang first challenge, ang bare face test. Ime-measure ng staff ang height, body measurements, at weight ng mga contestants. Pero dahil sa guidance ng beauty salon, bawat girl may sariling tricks. Yung iba, gumagawa ng 100 push-ups bago i-measure ang bust para tumaas ng 2 sentimetro. Yung iba, malakas huminga habang sukat para lumaki ang resulta. May iba namang sobrang payat pero mysteriously malaki ang bust size. Pero si Ji-young, hindi lang walang natural na advantage, wala rin siyang alam na tricks. At ang mas nakakapagpawala ng pag-asa, sa bahay 32 ang measure niya. Pero ngayon, lumabas na 30 lang. Humingi siya ng isa pang measurement pero diretsyong tinanggihan ng organizers. Lumabas na ang joint sponsor ng competition, ang Body's Cosmetics Company, ang nagpaandar ng daya. Dahil competitor niya si Hyungjun, ayaw niyang papasukin ang representative ng company nito, si Ji-young, sa next round. Hindi lang pinaliit ang bust measurement ni Ji-young, pati height niya nabawasan ng 2 sentimetro. Ang mukha niya, pinalabas pang 8 sentimetro ang haba. Sa isang iglap, mula golden ratio level 8 ang body ni Ji-young, naging level 7. Lubos na nawalan ng alam si Hyungjun kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, natagpuan ng tatay ni Ji-young sa bahay ang contestant card niya. Doon niya nalaman na palihim nag-register si Ji-young, kaya agad na nagdesisyon ang pamilya na puntahan siya para hilahin pa uwi. Habang nangyayari ito, si Ji-young ay gumagamit pa rin ng method ni Hyungjun para pumayat ang face. Samantala, ang mga estudyante ni Jae-hee ay may professional massage therapists na nag-aalaga sa kanila. Si Director Jung pa mismo ang tumutulong mag-slim ng faces ng students niya. Umakyat si Hyungjun sa organizing committee head para magreklamo. Sabi ni Hyungjun, hindi fair ang treatment kay Ji-young habang sinusuukat ang body proportions niya. Hiniling niya na payagan siyang nasa hall habang tinatasa ang bare face. Pero wala siyang koneksyon at wala rin siyang pang-bribe, kaya ginamit ng head ang excuse na bawal iyon ayon sa rules. Pero dahil sa matinding request ng reporters, pumayag siyang mai-record ang evaluation. Sa totoo lang, plano ito ni Director Jung mula umpisa. Pero dahil may reporters, napilitan ng judges magbigay ng fair score. Dahil dito, nakakuha ng high score si Ji-young dahil sa natural na ganda niya. Sa oras na ito, dumating na rin ang pamilya ni Ji-young sa gate ng competition hall. Determinado silang hilahin si Ji-young bago magsimula ang swimsuit competition. Sa waiting room, huminga ng malalim ang students ni Director Jung para i-stabilize ang breathing nila. Pagkatapos, binalot nila ng mahigpit ang waist nila gamit ang tape para maging hourglass shape. Doon pa lang ito considered perfect. Sabi ni Director Jung kay Sunju, kahit hindi siya makahinga, kailangan niyang tiisin hanggang dulo. Dahil kapag nakabalot ng ganyan habang naka-swimsuit, perpekto ang body shape.
kaya binibigyan siya ng judges ng mataas na score. Ito ang secret technique ni Director Jung. Habang ang iba gumagastos ng 5 milyong won sa surgery, siya tape lang ang kailangan. Si Director Jae-hee naman ay kalmadong nagtuturo kay Ji-hye kung paano tatayo ng graceful at kung anong swimsuit ang pinakamagpapaganda ng katawan niya. Si Ji-young, panic na panic. Si Hyung-jun at ang staff niya, wala talagang experience sa ganitong competition. Dumating pa si Lee-jun, ang lalaking matagal nang may crush kay Ji-young. Agad na sinuot ni Hyung-jun kay Ji-young ang swimsuit. Ayaw niyang makita ni Lee-jun ang katawan nito. Ang pakay ni Lee-jun ay bigyan si Ji-young ng earrings. Kahit bawal ang ibang jewelry, pwedeng magsuot ng earrings. Kahit maliit na jewelry ito, malaking dagdag sa charm. Wala namang alam si Hyung-jun sa mga ganyang bagay. At gusto rin ni Ji-young ang earrings, pero ayaw niyang masaktan ang pride ni Hyung-jun, kaya tinanggihan niya ito. Pero alam ni Hyung-jun na kulang ang kaalaman niya, kaya stubborn niyang sinabi na mura lang ang earrings at hindi dapat tanggihan ni Ji-young ang mabuting intensyon. Doon lang pumayag si Ji-young tanggapin ang gift ni Lee-jun. Pero habang puno siya ng confidence at papunta na sa stage, sakto niyang nasalubong ang lolo at tatay niya na pumunta para pigilan siya. Halos himatayin ang tatay niya sa sobrang revealing ng suot niya. Galit na galit niyang sinampal si Ji-young. Binanggit ng tatay niya ang mama niyang nasa langit at sinabing kung ipipilit ni Ji-young ang contest, binabastos niya ang alaala ng nanay niya. Nakakahiya raw ito para sa pamilya. Naluha si Ji-young at sinabi niyang kung buhay ang nanay niya, susuportahan siya nito. Sinabi niyang male chauvinists ang tatay at lolo niya, kaya may prejudice sila sa beauty contests. Pero hindi sila nakinig. Dahil dito, gusto nilang hilahin si Ji-young pauwi. Sa sandaling iyon, sumenya si Ji-young gamit ang mata kay Hyung-jun. Naintindihan niya ang ibig sabihin. Hinila niya si Ji-young at tumakbo silang dalawa. Ang iba, pinipigilan ang pamilya niya. Nagsimula agad ang swimsuit competition. Nasa audience si Ji-young, sinusubukan hindi magpatalo sa bad mood niya. Pero biglang may lumitaw na ilang babae. Tinulak nila si Ji-young papuntang bathroom. Sila pala ang students ni Director Jae-hee. At si Ji-hye ang mastermind. Gumamit ng lakas si Ji-hye para piliting tanggalin ang breast pads sa katawan ni Ji-young. Pagkatapos, ginamit niya ang gunting na naihanda na nila para putulin iyon sa maliliit na piraso. Ang main purpose ay para hindi makakuha si Ji-young ng mataas na score sa swimsuit competition. Nagsimula na ang competition. Kung maghahanda pa si Ji-young, siguradong huli na siya. Kaya napilitan siyang ngumiti at maghanda ng umakyat sa stage. Ang mga contestants bago siya ay nagkamali sa iba't ibang paraan. Si Sunju lang, student ni Director Jung, ang maganda ang performance. Pero paglabas ni Ji-young, napansin agad ni Hyung-jun na may mali. Bago umakyat si Ji-young, malinaw na mas malaki ang bust size niya. Napansin din ng judges na magaling si Ji-young sa halos lahat ng aspeto pero hindi stand out ang bust niya kumpara sa iba. Papalapit na ang final promotion stage. Ang first, second at third place mula sa regional rounds ang magiging representative ng Seoul sa finals. Dahil 5 lang mula sa 50 contestants ang pinili mula sa unang round, sobrang tense ng atmosphere. Ang top 5 lang ang may chance makipaglaban para sa championship. Ang mga natawag, tuwang-tuwa. Buti na lang, natawag si Ji-young dahil sa combined score niya. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Hyung-jun. Sunod, pipili ang judges ng first, second at third place mula sa 5 contestants na nasa stage. Una, si So-hyun, yung nag-catwalk sa subway, ang nanalo ng third place. 2 sa 4 ang matatanggal. Biglang naging sobrang tense ang paligid. Kasunod noon, si Ji-hye, student ni Director Jae-hee, ang nanalo ng second place. Pinipilit ni Ji-young kontrolin ang kaba niya. Pilit siyang ngumiti. Sa audience, sobrang tense ang grupo ni Hyung-jun. Nakapikit at nakakuyom ang kamao. Pero ang MC ay tinawag si Sunju. Ibig sabihin, eliminated si Ji-young. Kahit pilit pa rin ngumiti si Ji-young, tumulo pa rin ang luha niya. Si Ji-young at si Sun-young ay tied sa 4th place. Doon lang na-realize ni Hyung-jun na dapat nakinig siya kay Director Jae-hee. Malulugi na ang company niya at nanganganib ng mabankrupt. Naging walang saysay ang lahat ng pinaghirapan ni Ji-young. Kasi ang top 3 lang ang makakapasok sa final round para sa national championship. Kaya ang 4th place ay walang halaga. Kailangan na namang maghanap ng trabaho si Ji-young. Pero sa sandaling iyon, binigyan ni Director Jae-hee ang isang papel sa reporter. Pinakiusapan niya itong ibigay sa champion na si Sunju. Pagbukas ni Sunju ng papel, biglang nagbago ang ekspresyon niya.
Dahil nadiskubre ni Director Jae-hee ang sikreto niyang hindi niya kayang sabihin sa kahit sino. Pero dahil nasa harap siya ng cameras, pilit siyang ngumiti. Pero alam ni Director Jae-hee na gulong-gulo at takot si Sunju sa loob. Ang nakasulat sa papel ni Director Jae-hee ay, "Uminom ka ba ng maltose?" Habang sinusukat ang 3 measurements, nasa dressing room si Jae-hee. Bigla niyang nakita ang plastic bottle na may malabong puting liquid, kaya uminom siya ng isang malaking higop. Na-realize niya na maltose ito. May epekto itong palakihin ang bust ng babae. Ang pag-inom nito bago ang measurements ay pandaraya. Kaya kailangan ni Jae-hee malaman kung sino ang uminom. Pinainom niya ang students niya ng maltose, pero lahat nagsabing sobrang hindi siya masarap. Maya-maya, sa dressing room bago ang swimsuit competition, nakita ni Director Jae-hee si Sunju na naghahanap kung saan-saan pagkatapos mag-makeup. Sinipa ni Jae-hee ang plastic bottle papunta kay Sunju. At tama nga, napagkamalan ni Sunju na ito ang water bottle niya na nahulog. Pinulot niya ito at natural na ininom ang laman. Sa expression ni Sunju, nahuli ni Jae-hee na nagpapasuso si Sunju. Ibig sabihin, nanganak na siya. May malinaw na rule ang beauty pageant. Kung nanganak na ang isang contestant, hindi siya pwedeng sumali. Nilapitan ni Jae-hee si Sunju at sinabi na sana kusa na niyang isuko ang title. Ayaw rin ni Jae-hee gawing public ang issue. Hindi alam ni Sunju ang gagawin, kaya sinabi niya kay Director Jung na nanganak siya kahit hindi kasal. Nang malaman ito ni Director Jung, kunwari niya itong kinomfort. Pero sa totoo, nagpaplano na siya kung paano patatalsikin si Sunju. Pagkarinig nito, tumawag ng palihim si Sun Young sa organizers para mag-report. Para siya ang umangat sa 2 pwesto at makapasok sa finals. Pero si Ji Young, 4th place din katulad ni Sun Young. Sa oras na ito, nag-aalala pa rin si Ji Young tungkol sa paghahanap ng trabaho. Ang tatay at uncle niya nag-prepare ng envelope at gifts at pumunta sa mall para kausapin si Manager Park. Sana raw makabalik si Ji Young sa trabaho. Pero sobrang nainsulto si Manager Park sa maliit na regalo. Diretsong sinabi niyang nagnakaw si Ji Young sa mall para makapag-exam sa harap mismo ng pamilya niya. Itinapon pa niya sa sahig ang gift at ikinalat ang pera sa envelope. Ginamit niya ang paraang ito para i-humiliate ang 2 matanda. Sa oras na ito, nasa bahay pa rin si Ji Young nang bigla siyang makatanggap ng tawag. Pasok siya sa finals. Sabi ni Hyung Jun, ito raw ang swerte ng pagmamahal niya kay Ji Young. Nagpasalamat si Ji Young sa companionship ni Hyung Jun pero hindi niya alam na si Lee Jun pala ang tahimik na tumutulong sa kanya sa likod. Agad na nag-empake si Ji Young para sa next day's intensive training. Dahil ayaw niyang istorbohin si Hyung Jun, hindi niya ito pinasama sa pag-send off. Bitbit ang maleta, mag-isa siyang umalis. Ang iba pang finalists ay nag-aagawan sa pinakamahal at limited edition na wedding dress. Si Ji Young, walang pera. Si Hyung Jun, baon sa utang. Kaya ang kaya lang niya ay ang pinakamurang dress sa street ads. Pero nalaman niya na kahit ang pinakamurang dress, hindi niya kaya i-rent. Sakto namang tumawag si Lee Jun. May na-prepare siyang mahal na dresses para kay Ji Young. Ayaw daw niyang sumali si Ji Young na naka-cheap, rented dress. Pagsuot ni Ji Young ng mahal na dress, naging napakaganda niya. Nagsimula na ang red carpet ceremony. Ang magagandang babae mula sa buong bansa ay sakay ng luxury cars. Suot nila ang pinaka-gorgeous na outfits habang pumapasok sa venue. Ang media reporters ay nakapila sa magkabilang side ng red carpet. Ang blue at yellow combination ni na Ji-hye at So-hyun ang lalong nagpasiklab ng mga flashbulbs. Sa oras na ito, nadala na ni Hyung Jun ang dress na nirentahan niya at nagmamadaling pumunta sa venue. Nahihirapan si Ji Young hilahin ang maleta niya mag-isa. Lumabas na, ayaw lang niyang masaktan ang pride ni Hyung Jun, kaya muli niyang tinanggihan ang mabuting loob ni Lee Jun. Isinuot niya ang murang dress na inihanda ni Hyung Jun para sa kanya. Wala nang nagawa si Lee Jun sa choice ni Ji Young. Sunod na nagkaroon ng iba't ibang rehearsals. Pagbalik ni Ji Young sa dormitory para maligo, nakita niya ang 2 girls na sumira ng damit niya noon. Tadhana talaga dahil magkasama pa sila ngayon sa iisang room. Kakapasok lang ni Ji Young sa bathroom nang biglang may ibinuhos na malamig na tubig sa kanya. Alam niya agad na plano iyon ng 2 iyon. Pagbalik nila sa dorm, nagkaroon agad ng conflict dahil hindi sila magkasundo. Dahil dito, sumali pa si Ji-hye sa sabunutan. Buti na lang dumating agad ang person in charge ng competition. Dahil sa gulo sa dormitory, lahat sila mababawasan ng 15 puntos. Kapag umabot sa 30 na bawas, automatic silang madi-disqualify. Inanunsyo agad ng organizers na bawal manigarilyo, uminom at makipag-sex habang nasa competition.
Ang main sponsor ng competition ay ang Body Cosmetics. Sila ang magpo-provide ng cosmetics. At ang mananalo ay kailangang pumirma ng kontrata bilang official model ng Body. Nagreklamo si Ji Young dahil wala namang ganoong clause sa beauty pageant agreement at hindi siya pumayag dahil representative siya ng cosmetics company ni Hyungjun. Dahil dito, nainis ang organizers at sponsors sa kanya. Lumapit ang sponsors kina Ji Young at Hyungjun at diretso nilang sinabi na kung hindi pipirma si Ji Young, kalimutan na niya ang pag-compete. Pero nagsisimula pa lang ang tunay na hirap ni Ji Young. Kahapon, inatake ng itlog si Ji Young. Protesta ito ng mga taong ayaw sa beauty contests. Inaakusahan nila ang contest ng discrimination at gusto nilang ipatigil ito. Pagkatapos, sa swimsuit photoshoot, dahil nagka-conflict si Ji Young sa sponsors, pinapicture siya sa swimming pool nang walang makeup. At habang photoshoot, pinahiga pa si Ji Young sa swimming mat. Paulit-ulit niyang sinubukang humiga pero hindi niya magawa. Pagbalik niya sa dorm, nalaman niyang sinira ng kung sino ang high heels niya. Mas malala pa, nilagyan ni Sun Young ng irritant ang cosmetics ni Ji Young. Buti na lang pinaalalahanan siya ni Ji Hye. Kung na-apply ni Ji Young ang irritant sa mukha niya, hindi na siya makakapag-compete. Kinabukasan sa singing and dancing practice, hindi maganda ang performance ni na Sun Young at Ji Hye. Si Ji Young naman mayabang ang ngiti dahil marami na siyang performance experience, parang bonus round lang ito para sa kanya. Totoo nga, mas maganda ang performance ni Ji Young kaysa sa iba. Si Sun Young at So Hyun laging tinitingnan si Ji Young bilang kalaban, kaya ngayon lalo silang nainggit at nagalit. Agad nag-request ang direktor ng fan para ihangin ang buhok ni Ji Young. Lumipad ang buhok niya sa hangin at naging sobrang soulful ng performance niya. Siyempre, resulta rin ito ng training at pagsisikap ni Ji Young. Malapit na ang pre-competition judges meeting. Ang Lee Jun Investment Company at si Manager Park, ang dating boss ni Ji Young, ay parehong sponsors kaya naging judges sila. Sila ang magbibigay ng total score bago magsimula ang competition. Ang unang criteria sa swimsuit judging ay collarbone. Ang female judge na magbibigay sana kay Ji Young ng mataas na score ay nakatanggap ng warning. Kaya ibinigay niya ang high score sa iba. Ang second criterion ay neckline. Tinitingnan ang curve ng leeg at line ng likod. Sa madaling salita, mas mataas ang leeg, mas maganda. At dapat tama ang circumference. Ang perfect ay neckline na kalahati ng waist. Dapat straight ang shoulders at may curve na 5 degrees para pinakamaganda. Base dito nag-score ang judges. Inilabas agad ni Manager Park ang score sheet. Lowest scores lahat kay Ji Young. Buti na lang binigyan siya ni Lee Jun ng highest scores kaya nabalance ang total. Pagkatapos ng grading, hindi pa tapos si Manager Park. Sinabi niyang ito ang resulta ng hindi pakikinig ni Ji Young sa kanya noon. Nagbigay pa ng hint si Manager Park. Kapag pumayag daw si Ji Young ngayon, pwede pa niyang baguhin ang sitwasyon. Gusto na siyang patayin ni Ji Young sa galit. Para maiwasan ang suspicion, tumawag si Lee Jun kay Ji Young at sinabi ang total score niya. Dahil dito, nakapag-practice siya ulit ng may kapanatagan. Mabilis na lumabas ang lahat ng contestants isa-isa. Sa singing and dancing, kunwari nahulog si Sun Young ayon sa utos ni Director Jung. Gusto lang niyang makunan siya ng kamera. Dahil dito, walang footage si So Hyun. Nasa backstage si Ji Young. Napanood niya ang video message ng pamilya niya. Sa wakas, sinuportahan na siya. Sobrang na-touch si Ji Young. At nagsimula na ang special performances. Hiyawan at cheer si Director Jung para sa students niya. Halos nahiya si Director Jae-hee sa sobrang OA ng kilos ni Director Jung. Sobrang worried si Hyungjun para sa performance ni Ji Young. Natapos ang first team. Ang second team agad nagsimula. Ang hip rotation ni Ji Hye ay sobrang nakaka-hypnotize. Sunod nang lalabas si Ji Young. Ang performance ni Ji Young ay sobrang ganda. Kahit may daan-daang libong audience, hindi siya nagka-stage fright. Kahit naka 10 cm heels, natural at light pa rin ang galaw niya. Hindi makapagsalita si Director Jung sa galing niya. Pero ang totoong fun ay paparating pa lang. Nasa audience si Hyungjun, sobrang saya na parang tanga. Pagkanta pa lang ni Ji Young, natahimik ang buong hall. Kahit sabay ang singing at dancing ng matagal, hindi naapektuhan ang boses niya. Nagsisi si Director Jae-hee na hindi niya agad na-sign si Ji Young. Lahat ng spectator sa audience ay todo cheer para kay Ji Young. Ang choreography mula 26 na taon ang nakalipas ay hindi inaasahang nagkaroon ng ganoong kalakas na emotional impact. Si Director Jae-hee ay nag-aalala para sa mga contestants niya. Dahil sa singing, dancing, expression o charm, hindi kayang tapatan ni Ji Hye si Ji Young.
Malapit nang magsimula ang finals ng Miss Korea pageant. Sa makeup room, lahat ng girls ay sinusulit bawat minuto para maghanda para sa finals. Bit-bit ni Ji Young ang makeup bag niya. Wala pa rin siyang makeup position. Naguguluhan si Director Jae-hee dahil wala man lang assistant si Ji Young. Magsisimula na ang pageant pero nawawala si Hyungjun. Ngumiti lang si Ji Young at sinabi niyang kaya niyang gawin ang lahat mag-isa. Gusto sana siyang tulungan ni Director Jae-hee pero inaalagaan din niya ang contestants niya. Kaya pinaalalahanan na lang niya si Ji Young na maghanap agad ng bathroom na may salamin para mag-makeup. Habang lahat ng contestants ay maingat na nagme-makeup sa dressing room, kailangan bitbitin ni Ji Young mag-isa ang makeup bag. Niyakap niya ang dress niya at nagmamadaling pumunta sa bathroom. Sa moment na iyon, dinala ni Lee Jun ang makeup artist para hanapin si Ji Young. Alam niya kasi na hindi maaasahan si Hyungjun sa mga importanteng oras, pero muli itong tinanggihan ni Ji Young. Alam niyang may feeling si Lee Jun para sa kanya. Kaya ayaw niyang magkaroon ng maling akala si Hyungjun. Naniniwala siyang darating si Hyungjun, kaya umalis siya ng matatag. Pagdating sa bathroom, siya mismo ang nag-makeup at nag-ayos ng buhok. Oras na para magsimula ang final night. Dumating na rin ang pamilya ni Ji Young sa venue. Sa paglabas ng MC, officially nang nagsimula ang competition. Nagpakilala ang contestants isa-isa. Pagdating kay Ji Young, ang sincere at humble niyang expression ay nag-iwan ng magandang impression sa judges. Mabilis na dumating ang final round, ang swimsuit competition na pinaka-inaabangan ng lahat. Matapos ang maingat na pag-observe ng judges, agad nilang nakuha ang scores. Si So-hyun na nag-catwalk sa subway ay nakakuha ng 8 puntos. Si Sun-young na professional dancer ay may 7 puntos siyam. Sunod si Ji Young. Dahil hard training niya at dahil sanay siyang tumayo ng matagal dahil sa trabaho, sobrang straight ang legs niya. Slim ang waist niya. Kaya ang legs at thighs niya ay firm. Kahit maliit ang bust ni Ji Young, balanced at very harmonious ang body proportions niya. Kaya binigyan siya ng judges ng 8.4. Pero hindi pa dapat mag-celebrate si Ji Young at pamilya niya. Biglang lumabas ang beauty queen aura ni Ji-hye. May high academic degree si Ji-hye mula sa prestigious university. Dahil dito, sobrang confident siya. Nakakuha siya ng pinakamataas na score, 8.5. Pero dahil mataas ang score ni Ji Young, pasok siya sa top 15. Sa break, nag-text si Ji Young kay Hyungjun, pero mula umpisa hanggang dulo, wala siyang natanggap na reply. Samantala, nagmi-meeting ang judges dahil gusto nilang baguhin ang traditional rules ng beauty pageants. Hindi lang dapat mataas ang education o maganda ang trabaho. Para maging fair, dapat may chance din ng grassroots employees. Dapat may extra points din ang natural beauty at walang plastic surgery para maiwasan ang magkakamukhang surgery faces sa future. Dahil dito, mas dumami ang chance ni Ji Young. Mabilis na nakapasok si Ji Young sa top. Si Ji-hye ay madali ring nakapasok sa announcement list. Sunod, si Sun-young ang nanalo ng special award ng body cosmetics. Si So-hyun at 2 candidates ay sabay na nanalo ng 3rd place. Sa oras na ito, 2 pang candidates ang nasa stage. Nanalo ng 2nd place ang candidate mula Daejeon. Ibig sabihin, sa pagitan ni Ji Young at Ji-hye, isa ang magiging Miss Korea. Ang isa naman, automatic runner-up. Pagkatapos turuan ng MC ang audience, sinimulan na niyang i-announce ang sagot. At gaya ng kasabihan, hindi binibigo ng Diyos ang mga nagsisikap. Natalo ni Ji Young si Ji-hye at opisyal niyang nakuha ang Miss Korea title. Nagulat ang pamilya ni Ji Young, hindi nila in-expect na ang anak nila ang magwawagi. Nagulat din si Manager Park. Hindi niya akalaing ang dating empleyadong nagpabaho sa elevator ay magiging Miss Korea. Kasabay ng corona, nakatanggap si Ji Young ng 20 milyong won na bonus at isang 50 karat natural diamond crown. At next year, ire-represent niya ang Korea sa international beauty pageant. Pero hanggang dulo, wala pa rin si Hyungjun. Lumabas na dahil nalulugi ang business niya, malaki ang utang niya. Tinanggal ng creditors ang lahat ng equipment sa factory niya. Binugbog pa siya. Sa press conference hall, dumating si Hyungjun. Sa oras na iyon, nakita na rin siya ni Director Jae-hee. Hindi pa rin nakalimot si Hyungjun magyabang na nanalo si Ji Young. Pero diretsong tinanong siya ni Director Jae-hee nang kailangan ni Ji Young ng tulong na wala siya. Ngayon na nanalo siya, bigla siyang nagpakita. Hindi maintindihan ni Director Jae-hee kung ano ang nagustuhan ni Ji Young kay Hyungjun. Pero sabi ni Hyungjun, may mga bagay na hindi inaasahan si Jae-hee. At tama. Nakita ni Ji Young ang sugatan na si Hyungjun. Nang malaman niyang kinuha ng mga salbahe ang kagamitan ng factory, binigyan niya si Hyungjun ng 20 milyong won stock certificate para ma-encourage siyang magsimulang muli.
Ayaw tanggapin ni Hyung Jun nung una, pero tinanggap niya rin. At hindi lang iyon, naging manager pa siya ni Ji Young. Pagkatapos manalo ni Ji Young bilang Miss Korea, doble ang value niya. Nagsipag-unahan ang TV stations para ma-interview siya. Sunod-sunod ang mga advertising invitations. Kahit ang mga famous directors at staff, sobrang magalang ang trato sa kanya. Pero hindi ginamit ni Ji Young ang perang kinita niya sa advertisements at pagiging spokesperson para bumili para sa sarili. Ibinigay niya lahat ng pera kay Hyung Jun. Ngayon, biglang nakatanggap si Ji Young ng tawag mula kay Manager Park. Inimbitahan pa niya si Ji Young na maging spokesperson ng department store niya. Muling pumunta si Ji Young sa department store. Sobrang na-touch siya nang makita niyang tinanggal na nila ang posisyon ng elevator attendant. Pagkatayo niya sa loob ng elevator, bumalik lahat ng alaala. Kung hindi siya naglakas loob sumali sa beauty pageant, kung sumuko siya dahil sobrang hirap, siguro hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin siya bilang attendant o baka katulad pa rin dati. Kahit gutom na gutom at kumakain lang ng itlog, napapagalitan pa rin siya ng manager. Pero ngayon, kailangan pang magpa-appointment ang general manager sa manager niya para lang makausap si Ji Young. At kailangan pa siyang imbitahan sa isang luxury conference room. Si Manager Park, na dati mayabang at masungit, ngayon nakangiti at sobrang magalang nang kumausap kay Ji Young. Kinabukasan, nagdala pa siya ng gift bag sa bahay ni Ji Young. Yumuko siya at humingi ng tawad sa pamilya niya sa nangyari noon. Kinuha rin niya ang sahod na dati niyang binawas kay Ji Young at ibinalik ito. Paulit-ulit humingi ng sorry si Manager Park sa mga nagawa niyang sobra noon. Pero sinabi ni Ji Young na ibalik muna niya ang perang kinuha niya sa iba pang empleyado bago sila mag-usap tungkol sa contract. Agad siyang pumayag at sinabing aasikasuhin niya ito agad.